you're in a situationship, because why? MU is a situation. Fubu is a situation. Okay. With a, di ba? Kaya situationship, kasi it's a situation that is kind of a relationship. Wala naman kayong label. So, ibig sabihin nun, technically, pwede mo gawin kahit ano. Think when you're dating and then linabelan nyo na exclusive, dun na medyo nagbablur yung lines. Kasi ano pang pinagkaiba nung exclusively dating sa kayo? Parehas pa rin yun. So, how are you not ready? Crush ko to! Jowa na kita. If no, bounce na. Like, Kaya yung ugat mo. Ang relationship, di naman talaga minamadali yan. Kung para sa'yo. Bansa nga, nasasakop eh. so magpapasakop ka rin. Ay, may... Situationship agad. Alam ko na kung paano kasi relationship. Kung ayaw ko, tapos. Init-init body yung topic natin for today. Oo naman. Yung topic natin today is situationship. Ano nga ba yung situationship? Okay mga kapuso, welcome back to Triggered! Hey, what's up? Hello! Yes, sir. Yes sir. Kamusta ka naman, Cheska? Okay naman, eto. So, ito, mainit-init body yung topic natin for today. mainit-init? Okay, Oo ano yung naman. topic natin today, Yung buddy? topic natin today is situationship. Ano nga ba yung situationship, buddy? Define muna natin yung situationship. Okay. Situationships are often defined as romantic relationships that do not require couples to vow exclusivity and commitment to each other. This Gen Z term is usually associated with casual dating where individuals who are involved in a situationship don't feel the need to put a label on their emotional connections. Pero kayo, how do you define a situationship? So in short, kayo, pero hindi kayo. Oh, kayo na hindi kayo. Kayo na hindi kayo. Pero di tayo sure. Ano pang definition niyo of a situationship? Hindi na exciting yung ganun. Hindi na. Oo. Oh, pero kayo, at naka-experience na ba kayo ng situationship? Eto, oo. Well, parang siya eh, parang karaniwan siya ngayon, no? Parang Jack! Hindi, si Emma yung... Ito na, si paring Jack, nagpakita Pangkaraniwan, masyadong ngayon eh, masyadong common nowadays yung situationship. Well, choice naman yan nila. Di naman natin papakialaman yan. Kung dyan sila masaya, well, go! So parang kumbaga, situationship, para sa akin, parang as someone who don't sleep around, as someone who don't, alam mo yun, parang seryoso, kumbaga, pag partner, ganun. So yun yung hanap mo, ayaw mo ng situationship? Ayoko. Ayaw mo? Parang napagod ka. Oo. Parang stress. Ayaw mo na situation. Kala mo ka Sure ka talaga Oo, kala ko pa magkaibigan tayo, pre. Kampihan tayo dito, podcast. Wait lang, basahin muna natin. Meron pala tayong mga definitions from RK-ATMs. Ayan, nandiyan. Okay, eto. Ikaw yung special pero hindi official. Tama. It's an X! Kalma. Yung mga tinatanong ka nun, may jowa ka ba? I'm not sure. Ano pa? More than friends, less than lovers. Grabe to. Sound effects. Next. Nagde-date kayo pero walang label. Brand X. Masaya kayo pero wala pa kayo sa exciting part. Ano yung exciting part? Actually, Exciting part yung label. akala ko usually yung situationship puro exciting part lang eh. Exciting part lang. Puro exciting Walang part kalmado lang. na parang Pala. meron pa. Ito yung gusto mo ng feeling na may jowa pero ayaw mo ng commitment. Sino ba yun? Ito. Anong ito? Merong benefits ng isang BF or GF pero wala yung responsibility bilang BF or Wow, GF. coming from you, ha? Coming from you talaga yun, ha? Yung sa'yo tol, parang puro responsibility, walang benefit. Hoy, grabe naman. Feelings ko lang. Excited. Charot. Ano ba yan? Sorry lang. Dati Ewan ko lang ngayon. Meron pa. Triggered yung nanonood. Charot. Ako gusto kayo magsabi sa last. Go.
naglalaro kayo ng landi-landian, mahal-mahalan. Pero ayun nga, laro-laro pa lang. Oh. Pero ako may definition ako ng situationship. Sa akin, situationship, parang sobrang broad niya na thing. But as long as may feelings involved, I guess, may attachment involved in some way, situationship na siya for me. Umbrella term niya. Umbrella term, kumbaga, yung situationship. And then under it, may nagfo-fall like FUBUs and ganito, ganyan. Kumbaga, may corresponding positions and hierarchy lang. So, anong pinagkaiba sa serious relationship naman? Ang serious relationship kasi parang, ito nakalagay dito, clear commitment between the both of you and to each other. You're monogamous, you have defined your relationship as such. It is a relationship and there's a conscious effort to meet each other's needs. So I guess pag situationship, medyo one-sided din. I guess kasama rin siya sa umbrella term, tama ba? Oh, so ngayon, kayo, may experience na ba kayo with a situationship? Yes. Sino gusto mo? Oh, go. Yes. I've been in a situationship talaga. And I don't really recommend it. Well, at first, it was fun. As in, like, parang alam mo yung, siguro kasi nagkakakilalahan pa lang kayo, ganon, hindi ka pa masyadong, kumbaga, attached sa person, hindi mo pa siya masyadong mahal. Parang attracted ka pa lang. So, parang gusto mo lang siya to keep this person around. So, parang okay yung situationship, pero iba pala talaga pag may love na involved. That's when you know na parang, oh shucks, hindi ko kaya na ganito lang kami kasi medyo malalim na eh. So, ayun. And I guess, if yung tao, hindi niya kaya mag-put a label on it or hindi niya kaya mag-commit, ibig sabihin lang he or she doesn't feel the same way about you. Or like how you do. Hindi ka pa niya ganun kamahal. Kasi, ang bilis lang naman maglagay ng label eh. Kung mahal mo talaga, kasi gusto mo eh. Ako naka-experience na ako na, kasi since you mentioned love, na nag-I love you, Han, pero situationship pa rin. Like, wala pa rin label. Pero nag-I love you. Ew, I hate that. I don't like that. Kasi when you say I love you, you have to mean it. Kasi if no, bounce na. Like, Kaya yung ugat mo. Baka maputol. Oh, sige na. Hindi. Sorry. well, yeah. Most especially if na-voice out mo na sa tao na yun na ayoko na ng situationship, I don't want to be here. Then if ayaw niyang to take it on the next level, then just be clear. Then I'm gonna be out. I'm gonna look for someone so much better that gives me so much better than you do. Parang ganon. Okay, sige. Doon muna tayo sa, ano ba yung mga reasons you think nowadays na a couple would go for a situationship rather than just making it a formal relationship? Well, may input ako dyan. Well, maybe malaking factor na yung isang tao hindi ready to go into a relationship. And then parang somehow nafe-feel nila na gusto nila ng attention, gusto nila ng maka-experience ng, alam mo yun, may someone sila na may makuha nila yung gusto nila. Ganon. So, parang kumbaga, ewan ko, naguguluhan din ako actually kasi Well, siguro, para sa akin, yung situationship, hindi naman yan pinag-uusapan eh. Parang makikita mo na lang yan na, nasa situationship na pala kami. Na parang, ito na pala yung nangyayari. Na kailangan either ayusin mo, i-explain mo sa partner mo kung ano yung mangyayari, kung saan pa tutunguhan yung relationship na yun. And kailangan clear din sa partner mo kung ano ba talaga yung gusto nyo kung saan ba talaga papunta. Kasi mahirap mag-decide kung yung isa ayaw sa ganito, yung isa naman gusto sa ganito. Yun lang para sa akin. Sa akin naman parang situationship. Yun nga, sabi mo, di mo na pinag-uusapan. So parang it starts off as, syempre gusto niyo isa't isa, kaya kayo nag-uusap. Attracted kayo sa isa't isa. Like papunta na kayo ng formal relationship, bumaba ka lang sa gitna. Gets ba? Kasi parang, yun nga, sabi mo rin na nowadays kasi parang gusto natin ng love, gusto natin ng attention. It's easy to get that. Pero paminsan ayaw natin yung responsibility to deal with the family, to deal with your friends, to deal with the expectations, di ba? So, kaya siguro ganun yung nangyayari. Ako, I think couples would
want a situationship. They would opt for that if talagang hindi talaga pa nila gusto ng talagang yung mismong commitment talaga. And they have to be clear about that in the first place pa lang. Wag na nilang sabihin na parang, oh, maybe we would be together eventually or parang, wag mo nang paasahin. Kumbaga in the first place pa lang, if feel nyo na nasa situationship na kayo, be clear right away na hanggang dito lang to. Kasi kung sasabihin mo na hindi ka pa ready sa relationship, situationship is also a relationship. May feelings pa rin, may emotions pa rin na attached doon. So parang literally, you're just boyfriend and girlfriends nang walang label. You're just not saying it to yourself. So parehas pa rin yun. So how are you not ready? Like how? Ginagawa mo na siya. You're on the process. Like what the heck? Pero ikaw, wala ka bang, never mo ba na-experience na ikaw di ka ready for a relationship? Nagkaroon ka lang ng kalandian? You were always ready since day one? Parang, di ba? Parang, di ba, kasado na eh. No? Crush ko to. Jowa na kita. Hindi, baliw. Hindi, kaya nga. Hindi pwede yun. Dapat ready ka na. Hindi. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, I was in a situationship before and it was really fun. Because I enjoyed it because I didn't want a relationship pa. But then, when we talked about na parang, it can go like, may nakikita kaming future together, may nakikita ganito, Potential. Balik ka sa potential. may potential akong nakikita, ganito, ganyan. And we'll see how it goes, malay mo. So, klaro naman sa inyong dalawa na may potential talaga yung relationship niyo. Oo, kasi it was a conversation. It was a conversation. So parang, ako din, I let myself, parang hinayaan ko yung sarili ko kasi pag situationship kasi pigil ka eh. Pigil ka, huwag ka talaga ma-full, ho? Huwag kang bobo-bobo, gano'n. Don't be stupid, girl! So, yun. Pero nung we had that conversation na may potential para na may ganito, ganyan, and attracted naman ako sa kanya, may nagiging slowly. So, hinayaan kong ma-fall ako. Hinayaan kong to just let it happen. Like, just whatever, ganon. So, dun na. And when that moment happened na na-fall na talaga ako, dun ko na na-realize na I wanna be out of this situationship. Gusto ko nang lumevel up. Ready na ako. And did you guys level up or no? I think so. Also, yung situationship mo naman, nag-progress sa kung Nag-progress. Yeah, nag-progress siya. Which is a good thing. Baka, paano ba masasabi na nag-progress? Meron bang mga factors na parang nagpipigil yung isang tao na yun? Kung bakit hindi kayo makapag-level up into girlfriend-boyfriend? Meron bang ganon? Easy! Oh, sagutin mo! Wait lang. Pinaprocess ko. buo. Oo naman, may factor. Hindi may factor siya. Oo, may factor yung other party, yung other person. Kasi parang it's more of like external eh. Hindi siya. Kumbaga sinabi niya, personally, ready siya. It's just that may mga ibang factors lang na kailangan i-consider para maayos yung magiging progression pa. Hindi kami masastuck sa ganito lang ng basta-basta. Alam mo yun? So para maayos, smooth sailing. So which we met halfway naman. So, Grabe, bait na lalaki na yun. so eto na nga. Bait na lalaki na yun. Pero eto guys, speaking of factors pag-usapan naman natin yung advantage and disadvantages sa situationship. Ako sa advantage. Oh, pero pero balik nga natin kay Cheska. At least may mga situationship naman pala na nag-work out. Okay na napumunta doon. So I guess advantage yun sa'yo, di ba? Di ba sabi nga ni Vince kanina na parang hindi mo na lang namalayan na situationship na pala yun. I guess cause you go through the process talaga. Kasi hindi naman agad na-meet mo tong taong to tapos biglang, ay, jowa na kita. Hindi naman ganun. You go through process. Hindi ako ganun ha. Gets. So you go through the process. So at first, let's say for example, you guys are attracted to each other, ganon. You just do things around, ganon. Kasi attracted kayo sa isa't isa. MU na, ganon. You guys talk every Wait single... lang. Cut kita, sorry. Okay. MU
and situationship. Mukhang unggoy. Hindi. Nasa umbrella term. Di Umbrella ba? term nga ang situationship. Madami Huwag mo ako sigawan. Di kasi, yun din may parang ako, honest lang Kasi sige, honest. parang siguro dati tawag nila MU. Ngayon situationship ba? Ganun ba yung nangyayari? Oh. It's the same. Medyo high school kasi ako ng MU eh. Medyo nga. Sa dati pa. Guys, Tapos situationship. Situationship na siya. Parang iniba lang yung pangalan. Kiss-kiss pa lang MU na na situationship. Kasi guys, Dunk it, Jonathan! Di ba? Okay. Kaya high school si MU. feel ko ginawa siyang situation. Shih Tzu. Hindi. Feel ko ginawa siyang situationship na lang kasi nga ang daming nakaakibat na terms din sa kanya. So para just to be general about it, you're in a situationship because why? MU is a situation. Fubu is a situation. Okay. With di ba? Kaya situationship kasi it's a situation that is kind of a relationship. Yeah. So ganon, kaya ganon. Ganun siya, kids. Ngayon, lately lang naman yan kinoin eh. Pero before, MU talaga. 'Di ba? Mag-un or maling ugnayan or something. Sabi, tanong pa ako sa'yo. Ano? Di ba since nag-progress nga yung relationship nyo, di ba? Nag-progress na. Would you say na naging advantage nyo yung pagiging situationship nyo at first kasi you got to learn more about him kung paano ba siya in a relationship? Yes. Yes. And I guess there's really not a problem with that kasi you guys are taking your time. Magiging problem lang siya kapag vinoice out na nung isang partner mo and alam din ng partner, alam mo rin sa sarili mo na alam ng partner mo na deeper na yung connection ninyo pero ayaw niya pa rin. Siguro meron lang din disadvantage kapag yung isang tao medyo parang tinitake advantage yung situationship nyo. Alam niyang may gusto sa'yo. Alam mo may gusto sa'yo. So, Kasi alam nyo sa sarili nyo na wala naman kayong label. So, ibig sabihin nun, technically, pwede mo gawin kahit ano. Gets mo? So, yun yung... rules. Oo, medyo malabo yung rules pag sa situationship. So, much better pag nandun kayo sa situationship, dapat alam nyo talaga, detalye, kung ano talaga yung situation nyo. So ano yung nag-hold back sa'yo? Kasi kunwari, ikaw may situationship ka. Pag may situationship ka, ganun ka ba? So, nilalagyan mo ng set of rules. Anong pinagkaiba nun sa gawin mo na lang jowa? Para klaro yung rules. Siguro mahirap din kasi pag meron ng external factors na, well ako personally, may external factors yung... Or may timing kang inaantay. Oo. Yun. May timing kang inaantay, ganun. And syempre, para sa akin, ang relationship, di naman talaga minamadali yan. Kung para sa'yo, bansa nga, nasasakop eh. Dati gusto ko yan. Yung ganyan, yung bansa na sasakop. Parang Diba? ngayon Di ba nga parang... mag-asawa, naghihiwalay? Parang hindi ko na May anak na naghihiwalay. Hindi ko na siya gusto ngayon, yung bansa nga nasasakop. So magpapasakop ka rin. Ay, may... Yun, ganun Sisi lang. pala. Sisi Mas lang. importante lang, alam nyo sa isa't isa yung pag pinag-uusapan nyo, meron kayong sariling limits. Yes. And that's what makes a situationship like healthy kasi you have communication talaga with each other. Iyon. May klaro pala, no? May klaro tsaka malabo na situationship talaga. So, kumbaga, ang situationship, napaka-high risk. Pero, High reward. oo. High return! High risk, high return. Investment yan, matagal na yung ROI. Diba? Tama ba? Parang baliktad nga eh. Para pag situationship, parang agaran yung ROI. Parang you get it na agad without really working too hard for it. Teka. Wait lang, parang, yung mga bagay na ganun, like parang, di ba, vinoice out na ng isang part, example, ako, nag-voice out ako, ganyan. Oh, nag-voice out ka. Kunyari, kay Vince. Oh. Kunyari, baka anong isipin na. Hindi, kunyari, nag-voice out ako sa kanya. Example lang, magka-situationship kami. Tapos, vinoice out ko na sa kanya na parang, hindi ko na gusto yung situationship. I want... Bakit?
Sorry. Akala ko nasa excited na tayo. Gusto ko nang hindi ko na kaya. Like, I want a label na. I wanna feel secured, ganito, ganyan. Tapos sinabi niya, oh yeah, we'll get there, ganyan. We'll put a label in time, timing lang, ganito, antay lang tayo para tumugma lang, ganyan, yung time. Pero, oh my God, 2 years after na, nilagyan ng label, yung ganun katagal, like, that sucks. Cause like, pinapaantay mo ako ng ganyan katagal. And don't tell me na, oh, hindi naman kita pinag-antay. Dude, pinag-antay mo ko. Kasi vinoice out ko na sa'yo. So, kung hindi mo kaya gawin yun soon, then I'm out. Dapat siguro, wag voice out, girls out. Babae ka eh. Joke lang. Seryoso ako. Okay. pero yun nga yung sinasabi mo. Parang sa situationship kasi, napakalabo kung ano yung right mo. May right ka ba magselos? May right ka ba humingi ng ganito? Oh, so para sa inyo, when you're in a situationship, ano ba yung sa tingin yung... Or kayo, ano yung ginagawa nyo? Like, nagsiselos ba kayo? O sige. Tanong ako, guys. Okay, let's say for example, vinoice out, example nga ulit sa reenactment kanina. Ako, vinoice out ko na. Kailan sa tingin nyo na dapat mag-act upon yung guy na or yung girl na hiningan nyo ng label? Kailan nyo bibigyan nyo ng timeline? Wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan? Wala siyang specify na time, pero ang sabi niya sa akin, soon. Ano ba kabilis yung soon? Well, para sa akin, nasa sayo pa rin naman yun. Hindi ka ito mabibigyan ng timeline. Kung mahal mo naman talaga yung tao, kaya mo maghintay na ilang taon. Pero kung napapagod ka na, di pagod ka na, tigilan mo na. Bakit yung other side, hindi ba siya naaawa sa feelings din ng, like say for example, feelings ko? Kung naawa siya sa'yo, edi gawin niya. Diba? Kung talagang he cares or she cares. Pero nasa usapan niyo pa rin yan. Hindi ba siya like ganyan na ba talaga siya ka-heartless to like make someone wait that long? Like, nakakaano kaya yun? Like parang, could you just tell me when? If it's gonna be this long and ayoko naman ng ganyan katagal, then okay, I'm gonna bounce. I'm gonna look for someone. Nasa sa'yo na yun. But then if sasabihin niya like, oh ganito, it's gonna be like soon, ganito, edi alam kong kaya ko mag-wait by that time. Then, why not, diba? Why not coconut? Yun nga yung sinasabi namin, nasa sa'yo. So, ano pinaglalaban mo? Pero siguro ang nakikita ko dun sa situationship na yun is kailangan lang ng assurance. Both side assurance. So, siguro kung ma-serve lang yun And I think, yeah, nagbigay naman siya ng assurance. Ganun. Yun naman pala eh. Anong pinaglalaban mo? Anong lalaki na yun, no? Oo, ba talaga, no? Pero, di ba kasi, depende din kasi sa tao kung, like, hanggang kailan niya kayang i-tolerate. Di ba? So, So, kumbaga, hanggang kailan mo kaya ito? kumakain ka ba ng microphone? Di kasi, parang, yun nga, parang pinasok niya yan. So, responsibility niya na to gauge him or herself na hanggang kailan ko to kayang itigil, hanggang kailan ko to kayang like gustong i-continue tong ganitong situation, di ba? Yeah, kaya nga may ka ng timeline. So parang wait lang. Well kasi Ang labo. hindi kasi depende yan sa tao. Like kumbaga yung sagot ko doon sa parte mo. Kumbaga kailangan mo lang din i-gauge yung sarili mo at tansyahin mo rin sa partner mo nang pag-usapan nyo na ano ba yung game natin, ganyan. Speaking of situationship dami natin sinasabi. Yung personal experience yun naman with situationships. Kamusta? Ikaw. Kamusta yung situationship mo? Oo na. Hindi, Wala, gusto ko lang mauna kayo. Di, mauna ka na. No, ako, sige, I had a situationship. When it started, totoo yung sinabi ni Vince na you don't really go into it saying na, okay, it's gonna be a situationship or we're just not gonna put a label on it. Parang, it just started out na we're dating, ganyan, and we each had our
personal set of reasons why ayaw pa naming lagyan ng label. Or basta dating pa lang kasi. So still getting to know each other. And then at some point, parang, kasi kapag I think when you're dating and then linabelan nyo na exclusive, dun na medyo nagbablur yung lines. Kasi ano pang pinagkaiba nung exclusively dating sa kayo? Medyo, andun na yun eh. Parang yun na yung next step. So, it came to a point na parang ready na ako. Tapos ako na din yung natatakot na parang walang label. Parang anong nangyayari. Tapos, ayun na, nag-voice out na din ako na ready na ako to be official, ganyan. Tapos siya yung binibigyan niya ako ng timeline. Like, binibigyan niya ako ng, sige, pag ganito, pag nagawa na to, pag nakapagpaalam na ako sa ganito, ganyan. Tapos hanggang sa dumadami yung Criteria. yung criteria. Like, halimbawa, eto, okay, na-achieve na natin to. Pwede na ba? Hindi pa rin. Okay, next daw, next. Na-achieve na din namin hanggang sa... Damdaman na ito. Hanggang sa umabot kami ng 3 years na ganun. Na nasunod... That's what I'm afraid. Nasunod-sunod. And it was really, 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 really hard for me. Kasi minsan in public, we'd pretend like we don't really know each other. Tapos after nun, in-end yun na. After nun, ako na yung, ultimately, I decided to end it. Tapos dun siya bumabalik. Ready na daw siya. And I'm like, dude, ang tagal ko na naghintay. Like, pagod na ako. Ayoko na. Tsaka ang parang, it really drained me. I wouldn't recommend. 0 out of 5 stars talaga yung situationship. I swear. Draining. Situationship, kunyari kayo 3 years, tapos in-end mo. Kailangan mo ba makipag-break sa situationship o hindi? Yeah, that's like a breakup. Kailangan. In the first place, wala naman kayong label. Hindi, ako kailangan. Kailangan. Siguro hindi naman tawag breakup. It's a breakup. Closure. It's a breakup. Tawag sa bagay. So kailangan niyo pa rin mag-break up. So technically, Nag-I love you kayo sa isa't isa. Wala lang nga label. Yeah, it's a breakup. It's basically a breakup. Maybe we just haven't found the term for it yet, but it's a breakup. Gawa natin. Gawa natin ang term. sige. Ano ba? Comment down below. Break even. Break even! Breakdown. Ay, iba yun. Iba pala yun. Iba pala yung breakdown. Breakdance? Sayaw yun. Ay. Pero ito naman, yung kanina, i-end mo yung situationship. Pero ano naman yung, kayo personally, ano yung criteria nyo? Kunyari, dating kayo in a situationship. Paano nyo nasasabi na, okay, gawin na natin tong relationship? Ako nakapag-decide ako ng ganun. Naramdaman ko yun nung yung mga ginagawa namin is literally like a relationship na talaga. Like parang, what's the point na wala tayong label? Like ginagawa naman natin kung ano na yung ginagawa ng talagang mag-boyfriend and girlfriend. And that's how I am already. So parang ano pa yung inaantay mo? Nakita mo na, nakilala mo na ako, lahat-lahat na. So, and also, pag andyan na yung love, ganon, yung care mo sa isang tao. So that's when I knew na parang, it's different na if this doesn't work out, it's such a waste of time. So, parang yun. Ito no? When do you know that it's time for a relationship to. Siguro kapag ready na talaga kasi hindi naman talaga nagiging situationship naman kapag hindi ready yung isa sa dalawang Paano mo masasabi na ready na yung isa? Or ready ka na? Ready na ako. Hindi. Paano mo masasabi? Like if you were in a situationship, paano mo masasabi na ready ka na? Pagtingin ko, Ay, Captain. pagtingin ko na Ba't nandyan yung mic? paano nga ba masasabi kapag ready na? May feel mo lang yun eh. Hindi mo naman like wala ka naman na tipong parang pag ito nangyari ready na ako eh. Gets ba? Okay, gets. Gets ba? Baka yung sinasabi mo na yung sa situationship na madaming nagdadagdag ng factors, baka ready naman talaga yung tao na yun. Pero hindi lang mabigay yung label dahil sa external factors. Gets mo ba yung point ko?
Or what if yung external factors na yun, paunti-unti nang natitick off. May natitick off na, pero may pumapasok na naman na ibang factors. Let's say, for example, nung una, parang padagdag siya ng padagdag na nagiging reason siya to, like, parang, ano ba? Like, Nainis na siya. Nainis na siya. Pero ito yung opinion ko sa situationship. At ginawa ko kasi dati. Like, nangyayari, situationship, di ba? Parang nung nagde-date ako ng people, parang nangyayari, usually kasi pag dating, best foot forward ka lagi eh. Di ba? Oh. So ginagawa ko, situationship agad. Alam ko na kung paano kasi relationship. Kung ayaw ko, tapos. Kung gusto ko, ready ako maging ano to. Gets ba? So, ano opinion nyo dun? Like, kunwari, there's this girl. I like this girl, she likes me. We're talking, ganun, nagkakaroon ng situationship na. Like, I invite her, we hang out, ganun, we do the things na, ano. Tapos, if it's not to my liking, and parang di kami tugma, edi tapos yung situationship. So medyo gina-girlfriend experience mo. Medyo ganun, kumbaga. Para alam ko na kaagad kung ano tayo in a relationship. Pero at least in the end niya naman, if he sees na it's not, At least. hindi yung tinutuloy mo, alam mo na nga na. Straight to the point ka lang. Straight to the poet. Oh, so siguro, balik lang dun sa advantage kanina, at least alam mo na yung hinahanap mo sa relationship pag pumapasok ka sa isang situationship. And ang disadvantage din naman dyan, sa mga duwag, high risk nga talaga yung situationship. Ikaw, Tol, kamusta yung personal experience mo with situationship? Well, masasabi ko naman. Kasi, Di, parang sa akin, yun nga, yung in-explain ko din kanina, connected yun, na depende kung paano mo i-tolerate yung, kung anong situationship nyo. Like kung, for example, may mga napagdadaanan kayo na medyo masaklap talaga, tapos may napagdadaanan din naman kayo na masaya kayong dalawa. So kumbaga parang ikaw na yung bahala mag-gauge kung worth it pa ba i-continue to and to pursue this situationship na para humantong dun sa relationship. Kasi for sure naman, yung iba pumapasok sa, well, di lahat, pumapasok sa situationship yung iba kasi yung main goal nila is ma-win talaga yung yung Hindi ba lahat ng tao talaga pinagdadaanan ng situationship? Yeah, I think nowadays. Nowadays. Oo. Ano na So parang normal naman siya. Oo. Pero hindi siya normal pag Pag sobrang tinutuloy- tagal and then parang ang dami ng excuses, parang ganun. Yun na rin naman talaga. Wala na, hindi siya best foot forward na eh. Like parang lahat na it is what it is. So, gets mo. So, parang yun yung off doon. And eto lang masasabi ko. Yan lang ba? Yan lang ba? Medyo marami-rami na yun. Hindi kasi madami akong kasi syempre parang napagdaanan ko siya before. Before nga! Sige. Oh. Dami pa lang situations. Lakas ng tawa nun ha. Hindi, na parang talagang, oo nga, high risk talaga siya. And I wouldn't recommend this to girls talaga. So kapag ikaw nasa situationship ka, tapos sobrang labo, just get out of it. Kasi hindi mo alam what's waiting for you on the other side. Kung ano pa yung mas ma-experience mo na mas makakabuti sa'yo, mas deserve mo, and mas magiging masaya ka, you never know talaga who you meet later on. So parang, if that person doesn't cater to what you want also and what you need for a very long time, get out of it. And maybe give an ultimatum. Like, yun na yun. Like, timeline, ganon. If you don't, then it's not meant to be. Malay mo, diba? Sino yung magiging next mo? Yeah. So parang sinasabi mo, Cheska, lugi yung girls sa situationship. Lugi din yung boys, Hindi. Lugi din yung boys, Hindi, lugi talaga yung girls. You know why? It's an advantage to the guys. Bakit? Di ba siya lugi? Well, eto. Bakit? I guess lugi sa mas nagmahal or mas may feelings talaga. Yun. And usually, kaya ko sinabi na most of the time lugi sa girls because yung girls yung most of the time nagiging attached, nagiging emotional about it. And guys yung medyo yung mas nagiging nonchalant. And usually,
Anong tawa? Ay, sorry. Hindi ka tumawa. Sorry. Hindi ako tumawa. Okay, say nga, tumawa ba siya? Kailangan na namang inasal to, men. And Medyo naamoy ko na nga rin eh. Pero ayun, ganun. So, usually, ang girls talaga yung, kasi sila yung, pag nagmahal, mahal. Diyos ko, kahit ano yun mo pa yan, like, bare minimum pa minsan yung girls kasi, natatake nila kasi mahal nila. Sa akin, Yeah. ako masyadong input eh. So, sa akin, like, agree ako na generally speaking, lugi talaga girls. Kasi with guys, for example, syempre with situationship, sometimes, or most of the time, you're already having sex, right? Kahit situationship pa lang. And for guys kasi, because of patriarchy, parang kahit walang label, it's a badge of honor for guys. It's like a trophy. We did the that pussy was already. never yours. Pero sa girl, kapag sa girl nalaman na nag-sex na sila with this guy, pero hindi naging sila, parang it's shameful. Gamitan or like, something. Personally, there's no shame in it, pero society shames you for it. Yeah. So that's why I would say na mas lugi girls. Tamang mindset lang. Sige. Hindi. Which we want to change that, Yeah. but just realistically speaking, that's where we are right now. And aminin man natin o hindi, even if society yung ganun, deep within us, meron ring factor yun yung, kasi, I don't know, I personally don't I don't sleep around talaga. Yung momolya. God! Ganun na yun. Hanggang saan yung limit? Kiss lang, ganun. Kiss with... Waist up lang. Ay, pero wait, Wala din. Kiskisan lang. Pero wait, Waist up lang. we're not shaming girls Yes. who are okay with that. Oo. Like, if you're okay to sleep with someone without a label, if you're okay with one night stands, that's fine. Your body, your choice. Pero like we're just saying na yun yung Generally kaya lugi ang girls. Kasi nga it's shameful, quote unquote. Ano ang norms natin dito sa Pilipinas? Medyo ano siya, medyo iba yung dating. Yeah, and also depends sa belief mo as a woman. Which hopefully mababago, no? Sana. But honestly speaking, Oh my God, that would have been fun if Ako just my, siguro, so we could wrap it up. Like my final verdict. In a situation, it's fine. A situationship is fine. There's nothing wrong with that. If you're both at that level, if ready pa lang kayo sa ganung level of commitment, yung situationship level of commitment, then go. Live your life and go forth and do your situationship. Pero if someone na in the relationship expresses na they want something more, na they need more security, Assurance. yeah, if they need more assurance, ano na yun, parang hindi na, it's not up to you na parang maghintay ng kung gaano man katagal. Parang it's specific to each person kung gaano nila kaya maghintay. Gaano katagal nila kaya maghintay. 'Di ba? Iba-iba naman tayo. Like, ako baka mahaba yung pasensya ko, kaya ko maghintay ng ganitong time, pero baka si Cheska, hindi. Alam mo yun? And, that person shouldn't be looked down upon kung sabihin niya na, sorry, hindi ko na kaya maghintay. So as long as nagkakaintindihan kayo, alam niyo yung gusto ng isa't isa, as long as happy ka, nami-meet yung needs mo at that certain time, edi it's fine. But as long as nagkakaroon na ng something na di nami-meet yung needs mo, expectations mo, edi it's okay to find something else to ask for more. And as long as, ayun, at the end, nagkakaintindihan kayo. Kung di na okay, edi wag. And as long as responsable ka lang din sa sarili mo na yung tipong hindi mo makocross yung line ni ka-situationship mo, and pati yung sa sarili mo din, yung responsable ka na alam mo kung hanggang saan ka lang, alam mo kung ano yung tipong kaya mong i-offer. So, kumbaga, respeto sa sarili tsaka sa boundaries. Dagdag ko lang din. Pag situationship, kasi usually nangyayari yung situationship kasi gusto mo ng someone to give you attention, someone to give you care, you want a companion. Aside from the idea of that person being, like, alalahanin mo tao din yun. Na may
may pakiramdam, like yung mga ginagawa mo May nakaka-apekto. needs. Oh, may needs din, may nakaka-apekto sa kanila. So lang alalahanin nyo lang yun, na kahit man na nagkakaintindihan tayo na wala tayong label, at a certain, na parang may effect pa rin talaga. Like, okay, wala tayong label, I can date anyone, but alam mo naman na hindi okay sa kanya. May masasaktan ka, huwag mo nang gawin. Yeah, actually, ang dami na lahat ng mga sinabi niyo, tama na yun. And basta yun lang sinasabi ko na parang feel ko, limit, ano na yun ng partner mo. Parang limit, pinakawagas niya na yun if he or she started voicing out na parang ayoko na ng ganito. Communication. And siguro may konting may konting allowance na lang. And if hindi pa talaga, alam mo na. Ako para sa akin naman, kung basta klaro yung pinag-uusapan nyo, walang nagtitake advantage sa isa't isa, di walang problema. Kung maayos yung usapan nyo, maganda yung takbo ng relationship nyo. May mapupuntahan nyo. Yun lang. So, ngayon, normal na situationship eh. So, sa mga taong in a situationship, okay lang. Huwag kayong mahiya. It's fine. Pag tinanong kayo, are you in a relationship? Huwag na kayong mahiya sumagot. yes. It's fine. Lalo na ngayon, this day and age. And if you guys are not in favor of in a situationship, okay lang din yun. Eh, kanya-kanya din naman tayo ng likes and dislikes and we respect that. So parang, supportahan na lang tayo guys. It's, come on, 2024 na. So parang kumbaga, hindi naman sa sinasabi nating i-normalize talaga lahat. Kumbaga, kanya-kanyang desisyon, kanya-kanyang mga bagay na gusto. So, ayan, mahalan lang tayong lahat, ganun. Sana mahanap niyo yung tao para sa inyo. Mahal, ganun. Ha? Madaming Wala ka bang puso, Cheska? Okay na, baka saan pupunta itong usapan niya? But anyway, that concludes our episode for Triggered today. Sana naman nag-enjoy kayo. Sana may napulot din kayo. If you guys are in a situationship, you So, guys... dinami-dami na sinabi ni Cheska. Wala pang gusto naman Parang hinakot nyo na. Oo, diba? Cheska. Sana naman. And if you guys are in a situationship, you guys need advice, you can ask for it in the comments. And if you guys have your own point of view, I guess, comment nyo lang doon and we'll try to respond to everyone. We'd love to hear it, guys. Like, gusto namin mabasa yung mga situations din ninyo and mga experiences ninyo. Kasi malay nyo, we might bring it up next time sa aming podcast. Oo nga, alam mo, masaya yun, masaya yun. Yes. And if you have any questions or like topics that you'd like to suggest, diba, malay nyo ma-feature natin. We can pick one and then, feature it. Yes, sir. Kaya naman, to listen to this episode and to other episodes, you can listen to this through Spotify, Apple Podcasts, Audible, and also on our YouTube channel. So please don't forget to subscribe and follow us on all those social media pages. So we'll see you guys again. Bye! Bye! Regard.